ayan, good morning mga kaswelo. So, araw ng Biyernes ngayon. So, gagawin ko pala ngayon. Magluluto ako ng sinampalukang Adidas. So, ayan yung ulam namin ngayong tanghali. So, ayan, lilinisin ko muna yung paa ng manok. Tatanggalin ko ng kuko. So, yan, pupunta pala ako dito sa garden ni nanay. Alam ko meron kangkong si Anita. So, ilalagay ko dun sa sinampalukan Adidas. Gingi akong kangkong. So, ayan, ito yung kangkong ni Anita. So, ayan, ito na yung nakuha kong kangkong. So, magluluto na ako kasi mamayang alas 11, sunduin ko na naman si CJ. Nagpasundo siya. Pero nung sinasabi niya na di ko na daw susunduin. Pero kanina sabi niya, sunduin ko daw siya. So, ayan, alas 10 na rin. So, kailangan ko na magluto. Mga alas 11, lalabas na sila. Ayan, mag-iwa muna ako ng luya, sibuyas, tsaka bawang. Tapos lalagyan ko din ng gabi. Favorite din ni CJ yung gabi. Tapos pala, kanina pala umaga, nagluto rin ako ng lauoy, almusal nila. Nilagay ko yung derang na ulo ng isda. Yung saog niya. So, ayan, nilagyan ko na pala ng panlasa tsaka pang asim, sinigang mix. So, ngayon, lagay ko na yung kangkong. Malambot na rin yung Adidas. So, ayan, kakatapos ko lang pala maligo. So, susunduin ko na sana si CJ. Kaya lang maaga po sila lumabas. Wala pa pong alas 11. Saan ba yun? Ayan, mag-alas 11 pa lang. Andito na yung bata. Ayan, nakabihis na rin siya. Aga niya lumabas, Jay.
Naglakad ka lang pa uwi. Nakisakay ka? Nakisakay daw siya. Kasi wala pang alas 11 eh. So, maaga sila pinalabas. Anong ginawa niyo sa eskwela? Nagsulat. Ang pangalan? Mm. Tara na, kain na tayo. Magluto akong sabaw. Asim kilig. Alam, singkilig. Mm. Ayan, kinarga na yung kulungan ni Andy. Di-deliver na sa Lagsak para ikukulong na si Andy. Kasama niya si Boss Andrew. Ayan. Itatali nila. Baka malaglag. So ayan, papunta na po kami sa Lagsak para ilagay na yung kulungan ni Ante. Tamang-tama, ayan, umuulan na. Para di na mabasa. Komportable na si Ante na may kulungan na siya. Deliver daw. Kasama si Andrew para merong kasama magbuhat si Bay. Umulan. Kaya lang umuulan. Masungit yung panahon. 3 araw nang ganito. 3 araw na umuulan. Buti, may grandiya tayo, hindi tayo mabasa. Oo, kaya thank you ulit kay Tita Nikki and Tito George. Ayan, kumusta po kayo? Yan o, parang hindi lang nagmamahinga. Parang nakaupo lang sa teres. Wala eh, basta eh. Asa may trapal mo? Diba may laman trapal yan? Ano? Mabasa. Ay, mabasa ka. Mabasa rin ako niyan. Si Andrew, ayun. Nag-single siya kasi uuwi rin daw siya agad. Kasi meron din daw siyang lalakarin. Ayan, ulan. Yan, nandito na kami sa Lagsak. Wala lang umuulan. Naligo na lang daw sila sa ulan. So ako may dala akong payong. Madala niyo yan? Kayo lang dalawa? Katawan na yan. Ang laki ng katawan ni Andrew, di mo madala yan. Lalo wala sa kanyan. Tapos yung yero, ayan, may dala na rin siyang yero. Doon na lang daw niya ilagay. Ano ba mga kapiyay? Ha? Ano ba mga kapiyay? Kaunin. Sinalik ha? Bajan sa kanyan. Wag sa bajan. Oo. Sidog. Relax ka. Man. Ito na ang takto. Hindi mo pa nibutang ha. Ito na ang takto. Hindi mo pa nibutang. Ito na ang takto. Tumba na lang. Ba, gilid. Anak ba? Gilid na. Na. Ya. Sus,
Yan. Dapat talaga ito sila. Ha? Ito ba sila? Ikaw. Na. Anak mo nang Hindi alam paano dadalhin. Di na ako. Mutan nga doon. Sus, maputik. Uy. Oo. Di. Ah. Yes. Ah. Ang sandali lang, saan ako dadaan? Pumasok lang dito nandito na po kami sa Kubo at na-deliver na rin namin yung naipwesto ko na. Nahanapan ko na ng pwesto yung ating bahay ni Andy, ano. So diyan ko siya pinwesto sa bungad para kung may tao roon papunta at dito makita niya. So, dito sa bungad siya sa malapit sa sapa para kung yung dumi din niya din sa sandali lang tanggalin at diretso agad sa sapa, sandali lang hugasan. So naglilinis siya, niya yung mga basura, kinalkal sa mga manok. Tapos lalagyan ko na ng yero, tix ko na natin dito, may dala akong dyan, barena. Tapos ayan, nakahanap din ako sa wakas ng ng pangtanim na tanglad. Ayan hiningi ko dun sa aking kaibigan diyan nakatira sa taas. So ayan ang ating pasanayan dito. Siguro dito ko itanim to. Dito sa may sapa, paganan. Kasi pagka doon sa itik malilim doon. Tsaka nagplano rin ako na baka malagyan ng kulungan doon. Kulungan ng magiging natin, baboy ba. Baka dyan itabi ko dyan sa baka dito ko banda yung kulungan soon. So yan, install ko muna itong yero para makalipat na natin si Boss Andy. Masubukan na niya yung kanyang at sa mga po nag-comment na baka daw lulusot yung kanyang paa. Hindi po siya lulusot kasi ayan po, nakikita nyo, meron siyang steel matting tapos pinagitnaan ko siya ng flat bar. Kaya siya, kasi ko lang, pinagkasya ko lang yung materials. Kasi sinubukan kong nilatag lahat to, yung flat bar lahat. Kulang po siya, kukulangin, kaya sobra naman ang aking steel matting. So inuna ko na yung steel matting, nilapat, at saka ko nilagyan sa kadagitna sa mata niya dito ng flat bar para umano siya. Ayan yung butas niya, tingnan po, halos lang siya ang agwat niya, media. Hindi nalulusot yung kanyang bitis or paa. Okay, at least na siya. Pero ang yero niya mahaba, hindi ko na pinutol yung kasi sayang din kung putulin. Ko na para meron siyang allowance dito, allowance din doon, hindi gaano siya maanggihan. Alright, sige, install muna ako ng yero.
So ayan na nga po mga kasulo, na nailagay na namin si Andy. Ayan o, naninibago siya, paikot-ikot siya. Ayan o, ayan siya. Oh. Nagbago ang aking isip kasi nga dito ko na nilagay. Naalala ko pala, meron palang ano din eh. Pagka malakas ang ulan, lubog. Dinilipat ko doon banda kasi hindi naabot doon kasi mataas paahon yan. Dito maabutan siya. Okay, ayan na siya. Andy, welcome to your new house. Hindi ko alam kung natutuwa siya o natutuwa siguro siya. Ayan po mga kasulo, hindi siya, yung paa niya hindi lumulusot. Kasi nga mayroong stelmatis sa gitna at flat bar sa pagitan. Diyan ka na. Pakay. At pero kumain na yan. Binigyan ulit ni Mrs. Yun, spaghetti. Hindi naman niya, busog yan eh. Busog na yan. Mamaya, Paano yan? Ganda de. Bibili pa namin ng isang pakainan para may sa tubig. Okay. Maganda ng bahay niya. So ito pagka natuyo to atras ko dun banda para sigahan. Ayun po mga kasulo, yung kanyang bahay. Bago. Hindi ko na pinutulan, hindi ko na to. Overlap siya dito para hindi siya gano'ng maanggihan. Okay. Dali na siya Andy. Meron siyang bagong bahay. Bigatin pa yung bahay niya. Talagang ang ginamit ko po ito kay Unibilya na 1/4 ang kapal yung poste. Talagang tiba yan. Okay. Obserbahan natin kung talagang niya. Bet ba niya yung kanyang new house. Pero siya, maluwang para sa kanya. Yung aking ginawang 3 feet by 3 feet. Kahit dalawa pa sila dyan eh. Hindi ko ipagsama yung magkapatid. Kasi yung kapatid niya babae. Mag crossbred sila. Ayan, nagtatanim na ng tanglad si Bay. Ayusin mo, baka hindi tutubo yan. Baka malanta. Expert ka naman sa pagtanim, di ba? Kaya nga sa amuting kahoy, expert kay. Dito ko na itanim kasi para malapit sa itong titik. Doon kasi malilim. Tumaimik si Andy, oh. De. Ayos ka lang dyan. Dyan mula, titanim. Yan, hinira dyan. Dalag tak-tak eh. Ka nagdala. Bakit takot yung mga dyan, taas? Talas eh. Tsaka yung amoy nila, no? Tsaka yung nila. May tusok? May tusok? Oo. Yung dahon, matalim. Yun, no? Tapos na, oh. 1, 2, 3, 4, 5. 5 hilera. Tanglad. Ay, Anday! Anong balita, Anday? Masarap ba yung tulugan niya, Anday? Anday! Gusto mo dyan? Yan, tapos na namin ilatag ang bahay ni Boss Andy at tanglad na tanim ko na rin. Silip ako dito sa ating
Ah, tudling na pala ere. Yan po mga kasilo, na tudling na pala ni Roger to. Itong huli dito sa pinakababa. So meron akong tirang ano doon na hindi pa na putol. Paputol ko ni ano. Ayun na. Naputol-putol na si Mrs. Ayos. At mga kasilo, aking tamnan ini. Meron pa akong tira doon. Tapos kung kulang, kuha na lang ako ulit bukas. At pag natapos ko na ere, tamnan ko na lahat ng, tingnan natin. Tamnan ko na lahat dito ng okra. Nakapagtanim na ako doon sa kabila, 400 seeds. So dito naman, tingnan ko kung hanggang saan ng 1,000 pirasong seeds ang hanggang saan ba. Ayun, ano na pala, meron ng tumubo yung kamuting kahoy natin, pero sumilip pa lang. Tama-tama rin dahil inuulan-ulan. Ayan, saktong-sakto sa pagtanim natin. So tamnan ko na to yung pagitan nila ng okra, siguro bukas. Ganda. Tapos yung natira namin doon, yung nagkwentuhan kami ni Roger kahapon habang nagiinom tayo ng tuba-tuba dahil birthday nga ng aking tiyuhin. Na pag-usapan nga namin, kasi nga meron ngang di maiwasan, merong manghihingi raw ng maglaga-laga. So ito ang aming ano, ibigay sa sakali dito. Yung panglaga talaga ang aming itanim dito. So ito ang isunod ni Roger na ararawin. Tamnan namin ng puting kamuting kahoy. Yung ano siya, yung matubig siya. Kaya masarap sa panlaga, malambot. Yung aming itanim dito, pang ano lang, panglaga ba, hindi pang benta. Pwede hingi. Okay. Ganda. Ayun na, meron na po sumilip mga kasilo. So tamnan ko na to bukas ng ano, ng okra. 1,000 seeds ba, bali 5 pack. Tingnan ko kung hanggang saan siya aabot. Okay, may nag ano dito, suggest din na tamnan ko din ng mais. So titingnan ko po kung kakayanin, kung yung 1,000 seeds ng okra ay kulang, may ano pa, tamnan pa, baka mais. Tingnan ko kung kakayanin, kung matamnan ba natin na mais. Maganda nga yun, mais, para ano, mapakain din yun sa ating mga alaga at siyempre sa tao rin. Okay, tingnan ko kung anong maitanim natin sa bukod sa okra. Isip-isip muna. Putik. Dahil 3 araw inulan kasi ito. Maganda magtanim ng ano ngayon, kamuting kahoy. Gawa na, natudling na rin. Pag tusok na lang ang akin. Okay, baba tayo at kukuha ko ng ano, pangtanim. Stable na si Ande. Ayun na, nahimik. Ayun o, nasa bahay na niya. At nakapagtanim na rin ako ng tanlad sa wakas. Yay! Natin tanlad o. Quick! Putol-putol na si Mrs. ng pagtanim ko. Huwag mo na isali yung dulo. Mura na yan, hindi na mabuhay yan. Tingnan ko kung baka kulangin ito eh. Bukas dagdagan natin. Tapos magtanim tayo ng okra bukas. Handahan yung kamay mo, ako na nga. Tanim mo na to oh. Tsaka po mga kasilo, may ginawa akong ano din eh. Pala, nakalimutan kong i-update kayo. May ginawa akong pugad, ayan. So nahuli ko yan. Paglalagay ko dyan, nangitlog yung ating ano, pero dito siya nangitlog sa ating lagay ng pagkain.
Ere. Ayan siya. 5. Dito, hindi ko na lang ginalaw. Dahil baka hindi nabalikan, magtampo ba. Ganyan yung manok pagka anuhin yung manok ay yung itlog niya. So, dyan na lang siya. At saka yung darak, hindi ko na lang galagalawin to. Bibilin lang ako panibago. At least meron na siyang 5 itlog. Ayan, nahuli yung ating isang araw lang ang pagitan. Nauna ito. Naunang itlog bago ko na ilagayan. So meron ha? Hindi. Hindi na yan. Talaga magtampo yung manok pag gagalawin. So hindi na lang. So yung dalawa na yan, antabay na lang yan sa iba pang alaga ko. Meron pa namang dumalaga. Ay pagka magpakasta yun, doon na lang sila. Okay. Dito ko sana ilagay yan. Kaso naalala ko nga yung sapa. Baka malubugan siya. Diyan, safety na siya diyan. Hindi naabot yung tubig diyan kasi mataas na. Tsaka nakataas din yung flooring niya ng 25 cm. Tinaas ko. Loko. So, ayan, tapos ko na ati-atiin yung kamuting kahoy. So, ayan si Bay, nag-umpisa na magtanim. So, tutulungan ko siya para matapos agad. Ayan siya. Dito na, banda. Ako maglagay. Ikaw magtusok. Tayo magtanim po mga silo. Ayan, dapat nakatihaya yung mata.
po mga kasuelo, nakapagtanim na po ako ng kamuting kahoy kaso hindi po natapos. Kulang yung aking pangtanim, so kukuha ako ulit doon bukas. So, nakaano lang ako. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tudling, pero may iksi lang to, hindi katulad dito na parang highway. So ang aking tamnan pa dito sa baba. Okay, bukas po ako magtanim ulit para matapos to, tapos sabay tanim na ng okra. So maaga ako bukas. Okay, at least na ano na to, waiting na to. Kuha ko doon ulit doon sa garden ni mama at update na rin tayo sa na tanim doon kung tumubo na ba yung okra na naunang naitanim. Ayan na siya. Yung una natin na itanim meron ng sumilip. Okay, mas maganda hindi nga sabay. Alright, yung aking tamnan bukas to hanggang doon sa gilid, pero may iksi lang, sandali lang to, hindi katulad doon. Alright, ano si Mrs. naghihintay na. Pupunta pa pala kami ng bayan ngayon dahil bibili pa ako ng karagdagang yung okra. Kasi nga nagamit yung iba doon sa garden ni mama. Tinanim ko ron. Ano ba tayo? Napagpakain na rin kami ng alaga. Okay. Tara. Malinis na rin sa paligid. Ha? Bukas na. Punta tayong bayan, bibili tayo na okra. Bibili kami okra. Tapos sabi ni Mrs. dito daw kami matulog. So ano na lang, bukas na lang. Wala naman pasok ng bata, di ba? Sabado bukas? Oh, bukas nga. Bukas tayo matulog dito. Maaga na tayo bukas dire. Magtanom ta dito. Okra. Ang kalibre. Sige. Okay. Ayos ka lang dyan. Nanahimik siya. Okay. Tara. So ayan na nga po mga kasulo. Meron po nagtanong sa ating palayan ang ano ng update. Ito na po. Nandito na po ako ngayon. Aray ko. May napansin ako dito po mga kasulo sa tanim ng kabila. Nasunog yung sa kanila. Hindi ko na alam kung paano, bakit na nagkaganito yung sa kanila. Ayan o, kawawa. Ayan. Maraming tahip. Sunog. Dito tulad dito sa amin eh. Ayan po mga kasulo yung sa akin. Hinog na siya. So ilang araw na lang mapupul na to. Ma-harvest na. Ayan o, hinog na. So papa-schedule namin ni Andrew to. Siguro mga 16. Pwede na to. Maani. Ayan o. Ayun kasabayan sa akin. Ayan. Dilaw na. Alright. Kaganda mga kasulo. Yukong yuko. Yukong yuko. Ayan. Ganda. Di malapit na magbunga. O makita yung aking matikman yung aking pinaghirapan. Ayan po mga kasulo. Makapag-ani na rin. Baka hindi abot 16 to, hinog na eh. Ayun o. Nag-usap kami ni Andrew kay Nina o kagabi. Tutuhan kami. Puntahan yung nag-aani. Tapos schedule namin. Schedule sa amin. Tapos tuloy dito sa patakaran dito. Yan, aani. Wala silang libreng pagkain, pero ako sinabihan ko si Andrew na ilibre natin sila ng pagkain, paniud to ba, tanghalian. So ko sila, i-treat ko sila yung mag-aani dito. Siyempre tulungan din namin ni Andrew. Sinabihan ko si Andrew na tulungan namin dahil kukunti lang ang membro ang mag-aani dito. Ano lang sila, yung pagpamaraan dito sa pag-ani, kalawit or mano-mano, walang makina. Hindi katulad dun sa ibang na may makina, daanan lang ng kurimaw palay na paglabas or
nakasako na. So mano-mano ito. Kaya libre ko lang sila. Pagluto ko sila ng makain nila sa tanghali. Para makaswelo rin sila ba. Yung mag-ani. Para ganahan din ba. Ayun. Ito na po ang update sa ating palay. So hindi naman po nasira sa ulan-ulan. Sa awa ng po niya pong Ginoo. At ginabayan din niya yung aking tanim. Hindi po siya dumapa. Ayan siya. Ang itsura niya. Kaganda. Masarap sa pakiramdam po mga silo na ganito ang resulta ba. Ngayon maani na. Ilang araw na lang. Hinog na eh. Oh. Ganda. Ano sila, pantay talaga oh. Magandang binhi ito kaso lang matigas daw yung ano dito, kanin pagka malamig. Ayos lang, at least may masaing kaysa wala, di ba mga kasilo? Sige, tingnan ko po kung tingnan kong ako ulit ang gagawa dito o tatrabaho. Malalaman natin yan pag tapos ng anihan at sino ulit ang magtanim dito. Tapos merong inoffer si Tito Roger doon sa ating kamuting kahoy, di ba? May ano doon sa baba, palayan. Gusto ni Tito Roger na ako ang gagawa ron. Kasi nakasanla pala yung gawi dito ng 10,000. Nakasanla daw, tapos sabi niya, gusto mo, tubusin mo para ikaw na lang ang gagawa. So, tulungan na lang kita sa pag-araro dito. Ako na mag-araro. Tulungan natin. So, tingnan lang po natin po mga silo ang dito, updates. Tayo pa rin ang gagawa dito o magtanim. Ayan. Ganda. Ano po mga silo, napaka talaga. Sarap sa pakiramdam, nakikita ko na oh. Dilaw na, hinog na. Ilang araw na lang may palay na. Right?